Good morning. Ngayon po ay 14 May 2025, one day and a half pagkatapos ng ating eleksyon. Kahapon pa lang ang dami na nagtatanong sa akin, ano raw masasabi ko tungkol dito sa resulta ng ating eleksyon. Reminder po, hindi pa po tapos ang eleksyon. Kaya wala pang sinasabi ang COMELEC na ito na ang katapusan ng ating eleksyon. Ang COMELEC lang po makakapagsabi sa atin kasi marami pang undergoing processes kung hanggang matapos itong election ng 2025 na sa akin narinig ko na tinatawag na Super Election 2025. Bakit kaya naging tinawag itong Super Election Year 2025? Tatlong bagay. Number one, ito pong election na ito ay determinant kung papaano ang ginawa ng present administration natin nitong nakaraang taon, dahil ito tinatawag nilang midterm election. So it can be good or bad for the administration. Yun ang number one. Number two, ito rin po ang more or less prediction natin kung ano mangyayari sa presidential elections sa 2028. At saka ang pangatlo na nakapagtataka, sangkatutak na mga botante ang nagdagdag sa election na to. Dapat konti lang talaga ang boboto dito kasi midterm lang ito eh. Ang marami talagang gustong bumoto na doon sa election ay yung pagdating na ng presidential election. Can you imagine if you compare the population of the voters this election to the election of 2022, mahigit na 2 milyon ang nadagdagan according to COMELEC. Ngayon, ang population ng bumoto umabot na 68 plus million plus another 1 plus million sa abroad. At napansin nila ngayon, according to their analysis, 51% ay mga babae, 19% ang mga bata, the youth from 18 to about 40 plus years old. Pero ang nadagdagan din ay ang mga senior na makagaya ko, senior citizens. Kami po ay 16% na ngayon ng population, so malaki ang ang impact ng mga senior citizen voters. 'Yun ang una natin na titingnan kasi itong population na ito, sila ngayon ay tumingin talaga sa nangyayari nitong nakaraang na 3 taon. Kaya kung ang notice ko, wala talaga yung sinasabi natin na hindi matalino ang mga Pilipino sa mga eleksyon. Pero this time, at my age of 75 years old, ngayon lang ako nakakita ng ganitong result ng election na talagang halos lahat ng mga bumoto talagang nag-isip. Makikita nyo naman sa resulta, more or less sa resulta, hindi pa to finals ng mga binoto nila, lalo na dito sa Senate. Pero tinignan ko rin yung mga local elections. May mga, like for example, Baguio. Talagang pinilit na mga tao doon, ng mga taga Baguio, na walang maaari magkaroon dito ng dynasty. Pinatunayan talaga nila, ayaw nila. May ibang akong kilalang mga kaibigan sa bandang north tsaka south na mga sikat na mga tao kasi entertainer sila, nasa radio at kilalang kilala, pero hindi naman sila nanalo. Bakit? Ang talagang binoto nitong mga nasa local government sa iba-ibang lugar, talagang matatalino at makakatulong sa kanilang mga bayan. Yun ang na-notice ko. Kaya sabi ko, ang galing naman yata ng mga botante nito. Ngayon, excuse me, ngayon ito tinatawag na political discernment. Ibig sabihin, talaga ang takbo ngayon ng politiko iba na. Kaya yung mga tatakbo sa susunod 2028, mag-ingat kayo. Ang mga botante ngayon, mas matalino na ngayon kaysa sa mga ibang nakaraang eleksyon. Hindi na nila pwedeng iboto ang mga kandidato na dahil sila ay sikat
dahil artista o kaya singer o mga ganun. No? Tinitignan talaga nila kapasidad ninyo kung papaano kayo mga politiko makakatulong sa pag-uunlad ng kanilang syudad, municipality, bayan at lalo na ang Pilipinas. Okay, tignan natin ha. Itong more or less, hindi pa naman sigurado sila talagang panalo yung top 12 na yan ha. Pero tinitignan ko yung mga nanalong politiko mga nanalong senators Well, syempre na, yung Pro Duterte nandyan na. 5 yun Hindi ba alam na natin yung 5 na yun. Nandyan si Bongo, syempre top notcher yan, si General Bato, syempre nandyan si Attorney Marcoleta, tapos syempre si Villar at saka si Miss Villar at saka si Miss Marcos. Yan solid na yan sigurado. Pero yung mga iba, nasaan yung tinatawag nilang die-hard pro-government? Kaya na mga pagsabi, nasaan sila? Pero nagtataka, sabi nila, ba may nakapasok na sigurado rito? Dilawin. Paano nakapasok yon? Konektado ba ang mga Dilawin doon sa talagang prinsipyo nila na antay sila sa mga politiko na mga nagnanakaw sa bayan? Kaya nagtaka iba, bakit daw napasok yung hindi naman masyadong sikat? Si ex-senator dati, ngayon senator-elected, Senator-elect Bam Aquino at saka Senator-elect Kiko Pangilinan. Pero yung dalawa na yan, ako personally, although hindi nila ako kilala, pero pinag-aralan ko yung talagang accomplishment dito sa Senado. Talagang karapat dapat talaga na nandun sila. Hindi lang sila level-headed. Talagang pinag-aaralan nila ang batas. Tsaka ginagamit talaga nila ang kapasidad nila para gumawa ng batas o gumawa ng investigasyon para sa kabutihan ng bayan natin. Kaya sa kanila, congratulations. Yung iba dyan, saka ko na lang sasabihin kung talagang alam kong panalo na sila. Pero yan ang mga senators na talagang nakakuha sa akin ng pansin Kasi nagtataka sila, nasaan na yung mga artista na sikat yan, di ba? Kung sasabihin naman nila, kung pumasok yung isang sikat na si Lito Lapid, si Lito Lapid, maganda rin ang naging performance niya sa Senate nung naging senador siya. At naging governor din siya sa probinsya ng Pampanga. Magalingan din ang performance niya. Kaya, huwag kayong basta magtataka na porket yung iba, artista lang nalagay na dyan sa posisyon. Sila po ay talagang nagpakita ng kapasidad nila ngayon sa mga botante na may magagawa sila sa kanilang bayan, syudad at sa bayan nating Pilipinas. Abangan na lang po natin kung kailan gagawa ang COMELEC ng kanilang final announcement kung sino talaga ang karapat-dapat maiboto sa posisyon nila. Pagkatapos nun, tsaka ako magbibigay sa inyo ng feeling ko o kaya ng personal. Personal lang to commitment ko doon sa resulta ng ating eleksyon. So meantime, maraming salamat sa mga nag-text sa akin, nag-message sa akin para ibigay ang aking comment dito tungkol sa election. Meantime, relax po muna kayo. Hintayin na natin. Baka mamaya marami pang mangyari between now Tsaka natin pag-uusapan din yung other issues. Okay, maraming salamat po. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay din po ang mga bagong mga leaders ng ating bayan sa local government tsaka sa national. God bless us all. Mabuhay tayo. God bless our country.